Ito ang mainit na balita ngayon kung saan mabilis na nagte-trending at pinag-uusapan sa social media. Isang pahayag ang lalong nagpainit sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte matapos ikumpara ng ilang taga-suporta si House Lead Prosecutor Rep. Jervil Luistro sa yumaong Senadora Miriam Defensor Santiago. Ngunit para sa maraming political commentators, kabilang si Boss Dada, napakalayo umano ng naturang paghahambing. Ayon sa kanyang komentaryo, hindi sapat ang matitinding pahayag o mahabang talumpati upang maikumpara sa husay ni Miriam Defensor Santiago na kinilala sa kanyang pambihirang talino, malalim na kaalaman sa batas at kakayahang maglatag ng matitibay na argumento kahit walang umaalalay na script. Para sa kanya, si Miriam ay isa sa pinakamahuhusay na legal minds na naging bahagi ng Senado. Kaya't hindi basta-basta maaaring ihambing ang sinumang politiko sa kanyang antas. Sa kabilang banda, iginiit ni kilalang vlogger na sa unang araw ng impeachment trial, si Attorney Sheila Sison ang nagpakita ng mas matatag na paghawak sa mga usaping legal. Anya, sa mga tanong at argumentong inilatag ng depensa, tila nasupalpal at nabutata ang kampo ng prosecution sa ilang mahahalagang punto ng pagdinig. Dahil dito, lalo pang lumakas ang diskusyon sa social media kung sino nga ba ang tunay na nakalamang sa unang bugso ng impeachment trial. Ngunit, makatwiran nga ba ang paghahambing kay Rep. Luistro kay Miriam Defensor Santiago? At ano ang mga argumentong naging dahilan upang maraming netizens ang magsabing mas naging handa ang depensa sa unang araw ng paglilitis? Bago natin talakayin ang buong detalye, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga pinakabagong balita at komentaryo. At ngayon, narito ang buong kwento. Nasanay kasi yung mga congressman na sila yung bida, nasanay yung mga congressman na na lahat ay kayang-kaya nilang makuha. Na kontrolado nila ang naratibo na mukhang sila lang yung matalino, 'di ba? Yung mga congressman ganyan. Yes or no lang, 'di ba? Ganun sila. Pero kahapon ginanon sila ni Attorney Sison. Tinanong ni Attorney Sison etong bubita, estapador na congresswoman ng Batangas na tali-talinuhan. Sabi nila, katulad daw ito ni Miriam Defensor Santiago. Paano naman magiging katulad ni Miriam Defensor Santiago itong si Luistro? Putang ina, bukod sa ang bagal-bagal na magsalita, may binabasa pa, tapos hinga pa ng hinga, putang ina, may panis na laway pa. Nakakadiri. Putang ina, pangit mo na, may panis na laway ka pa. Buisit ka talaga. Alam niyo, tinanong siya. So, i-arraign mo ba? Plano mo ba na i-arraign yung plaintiff? Tapos kung ano-ano yung sinasabi niya, as I've mentioned, blah blah blah. Sinabi ni Sison sa kanya, it's a yes or no question. Sagutin mo lang ng yes or no. Ang dami mo pang palabok. Tapos galit na siya. Nag-alburuto na sila. Ang sabi ni nung abogado ni Inday Sara, yes or no lang. Sinasayang natin yung oras ng korte sa napakamabubulaklak niyong mga sinasabi. Hindi ito labanan ng opening statement. Ang dami pa niyang sinabi sa opening statement niya. Opening statement na nagrereklamo yung mga driver, yung mga mangingisda. Ulul, putangin na ninyo yung opening statement mo, Luistro. Lahat patama kay Bongbong Marcos. Kaya nga ang tanong ko sa social media yun bang opening statement mo para kay Bongbong Marcos ba yun? Di ba? Kasi, sinabi niya lahat doon, padarambong. Nandoon kay Bongbong yan. Kulang na nga lang sabihin niya, adik hindi ba? Pero pandarambong, pangungupit, pagwaldas sa pera ng taong bayan, betray sa trust ng Pilipino, lahat yan kay Bongbong Marcos patama Kaya sana hindi nanonood si Bongbong kahapon, kasi kung nanonood si Bongbong kahapon, masasaktan siya sa mga sinasabi ni Luistro. Tsaka ang kapal ng mukha ni Luistro. Sabi nga nila, kung ikaw ay nag-aakusa, pupunta ka sa isang korte at ikaw ay nag-aakusa, you should come with clean hands. Alam niyo yung ibig sabihin nun? Kailangan malinis ang konsensya mo. Kailangan malinis kang tao kung pupunta ka sa isang lugar para mag-akusa sa ibang tao. Kailangan wala kang kaso ng korupsyon. Unang-una si Jervil Luistro, meron yan demanda sa kanyang distrito ng yung cat's eye, tandaan niyo sa kalsada yung umiilaw. Kasi yan source of corruption yan DPWH din yan. Meron yan si Luistro na kaso ng pandarambong diyan.
na ano pa yan, if I'm not mistaken, dinidinig pa yan. May mga sabi-sabi ayon sa 18 Marines plus 4 na nakatanggap daw yan ng maletang pera o ng pera o nakatanggap ng envelope, kung ano man, basta nakatanggap siya ng pera mula kay Zaldico at di umano diyan sa mga hearings nila diyan sa Congress nung Quadcom, Tricom at kung ano-ano pang mga abnormal na yan, nakatanggap din yan daw bawat sabi ito ni Greco Bellica, bawat isang hearing daw at ikaw ay nagtanong sa mga Duterte o binanatan mo yung mga Duterte, milyon-milyon daw yung tatanggapin mo. That's according to them. Inaano lang natin, inuulit lang natin dito. So anong moral ascendancy nito ni Jervil Luistro para magbintang at mag-prosecute kay VP Sara kung siya mismo napakarami niyang hindi maipaliwanag unang-una sa lahat ng mga yaman. Meron siyang hindi maipaliwanag ng mga proyekto. Lahat sila diyan, si Ridon, di ba? Yung kanyang party list, sabi nila din daw, kurakot. Tapos maraming mga congressman ang mga kurakot. Ang tawag nga sa kanila contractor. Sabi pa nga ni Ping Lacson, at least 70 na mga congressman ay contractor. Hindi ba? Tapos Congress ang pupunta diyan, mapoprosecute kay VP Sara. Tapos ang gusto nila mangyari, kalkalin yung mga bank transactions ni VP Sara nung hindi pa siya impeachable officer. 4 na taon pa lang si VP Sara na impeachable officer. Hindi ba? So dapat ang salin na titingnan mo is yung salin niya nung 2022 nung siya ay naging Vice President ng Pilipinas. So from then hanggang ngayon, from then to now, meron ka lang 4 na taon na dapat na salin na titingnan. Kung paano niya na-accumulate yung kanyang wealth before siyang maging Vice President, labas ka na dun. Labas ka na dun. Ngayon, 2022 onwards, doon ka lang titingin sa kung magkano yung nadagdag sa kanyang kayamanan. Katulad ni Martin Romualdez. Simula nung naging congressman siya, nung naging presidente yung kanyang pinsan, nag-accumulate siya ng, I think, billions of pesos. Nag-accumulate siya ng billions of pesos. Parang tumaas from 500 million na net worth niya, naging 3.5 billion. So, saan nanggaling yun? Dapat yun ang tinitingnan. Si Bongbong Marcos, yung salin niya, from 2022 hanggang ngayon, tumaas ng bilyon-bilyon. Salin yung kanyang asawa, yung wealth ng asawa niya. Tapos tingnan ninyo yung anak niya na si Sandro Marcos, wala man trabaho yan. Hindi ba? Walang trabaho yan. May mana na ba na nakuha yan? Palagay ko wala pa kasi hindi ka naman makakakuha ng mana kung buhay pa yung mga magulang mo. So kung, for example, mayaman ang magulang mo mayaman, hindi ikaw. Pwede may kotse ka, may bahay ka, pwede siguro may pera kang pinanggagastos, may pambili ka ng luho, mga Dior, mga kung ano-ano mga luxury items. Pero, pag tingnan mo yung bangko mo, yan, hindi ka bilyonaryo. Maaaring may milyon na laman yan, pero siguradong hindi ka bilyonaryo kasi nga wala ka naman trabaho Hindi pa naman namamatay yung mga magulang mo para makatanggap ka ng sandamukal ng mga inheritance di ba? So yun ang dapat sinisilip. Anong mga negosyo nito ni Sandro Marcos at paano siya nagsimula dito sa negosyo na to at paano niya nakuha kung magkano yung net worth niya ngayon, paano niya yun nakuha, saan paraan niya yun nakuha. Dapat yun na tinitingnan di ba? So yun ang nakakatawa dito, mga bossing. Itong mga nag-aako sa kay VP Sara, mukhang mga talagang sila yung, di ba sabi ko sa inyo, pag natumuro ka na ganyan, ilang daliri yun nakaturo pabalik sa'yo. Pag tumuro ka ng 1, 3 daliri yun nakaturo pabalik sa'yo. So karaniwan, kapag tinuturo mo na magnanakaw, ito, kurakot, ito, chismosa, ito, malamang sa alamang, ikaw yung chismoso, ikaw yung kurakot, ikaw yung loko-loko, hindi ba? Basa tayong comment. Ayan. Mamaya reaction din natin yan kay Win Gatchalian. So doon muna tayo sa kay Jervil Luistro, yung kanyang opening statement. Tapos ang ganda ng opening statement ni Attorney Sison. Talagang pumunta doon si Attorney Sison na ready. Ito na yung bloodbath na sinasabi natin. Imagine unang araw, sinabi na ni Attorney Sison na pwede bang malaman kung ready yung prosecution? Kasi ready na kami. Kasi sabi nila, di ba? I am Leila de Lima, we are ready. I am Jervil Luistro, we are ready. Puro ready sila. Tapos, ready sila. Tapos, tinanong ngayon netong si Sison na kung ready na sila, kasi ready na ako. Pwede na namin tawagin yung unang testigo namin. Kasi, nilagay na nila, minarkahan na nila in order kung ano yung i-discuss nila kasi merong 4 na articles of impeachment Uunahin nila number 4, number 3, number 1, number 2, ganun yung nila. So, kung ano yung number 4, yung articles of impeachment number 4, yun yung una, sige, kung yan unahin natin, meron na akong witness kagad dyan. Imagine, ganun kagaling yung defense team ni Inday Sara. Umpisa pa lang na araw, gusto na nilang magpatawag kaagad ng testigo. So bloodbath, 'di ba? Yan yung sinasabi bloodbath. Ngayon pa lang, simulan na natin anong ginawa ng Senado. Wala, sinuspend na. Ngayon pa lang sila nagpapadala ng mga subpoena. Ngayon may mga dunong-dunugan ng mga abogado na naman diyan na nagsasabi na bakit daw hindi daw ba alam ni Sison na kailangan na isubpoena o paralan pa na subpoena yung mga witness.
hindi na kailangan, mga bossing, na padala ng subpoena kung sarili mong witness. O kung sarili mong witness, meron na kayong usapan na mag-witness siya at gagamitin mo siya para depensa sa lahat ng ginagamit na katarantaduhan nitong mga putang ng mga congressman na ito, hindi mo na siya kailangang isubpina. O alam mo na kasi meron ka ng listahan ng mga tao na ipapatawag mo eh. Ang ipapasubpina mo na lang at isusubpina mo na lang is kung yung tao ay wala kayong koneksyon, tapos gusto mo siyang ipatawag doon. Nasa sa kanya, nasa tao 'yon kung mag-a-adhere siya o hindi. Oo, kaya nga ang ganda nung comment ni Attorney Torion doon sa isang galing-galingan na vlogger na abogado. Itong mga abogado na to ng mga vlogger, alam mo, tanginan ninyo, wala kayong mga kliyente para umasa pa kayo sa social media. Leave the social media to the vloggers. Kayong mga abogado, nag-aral kayo, utang na gamitin nyo yung mga pinag-aralan ninyo, mag-litigate kayo, maghanap kayo ng mga kliyente ninyo, tumambay kayo sa korte. Hindi yung nakatambay kayo sa social media, yak-yak kayo ng yak-yak, di naman kayo mga marurunong, mga walang hiya kayo, pasikat kayo. Gusto nyo, ang ginagawa nila ngayon, nagre-rage bait, babanatan nila yung mga Duterte para dumami yung followings nila. O kasi mga style Rendon Labador yan na magbabashing, lahat ng mga nagtitrending, ibabash niya para yung mga followers noon, pumunta sa kanya, kahit na pagmumurahin siya, engagement yan. Pera-pera labanan dyan. Oo, so ganyan ang nangyayari. Kaya balik tayo doon sa hearing. Ready itong Tapos nakakatawa yung nakita mo yung social media, putang ina yan, yung mga kampi nila sa social media. Unang araw pa lang daw, nanalo na sila. Paanong nanalo? Lahat ng motion nyo, dininay. Hindi ba, yung motion ninyo, napaatinin si Inday Sara, putang ina, isang tao lang, dalawa, si Jervin Luistro at saka si Jokno, ang yayabang niyan sa Congress, isang tao lang, si Attorney Season lang, hindi sila nakaporma. Yung unang motion ni Jervin Luistro, pinatay kaagad ng Senado. Hindi ba? Mukhang tanga. Tapos ito naman si Chel Jokno, na nagpapaawa sa Senado. Bakit ganun? Bakit direkta siyang nagtatanong sa amin? Hindi ba dapat ang mga senator judges ang nagtatanong sa amin? Dapat yung kanyang question ina-address niya sa senator judges. Sabi ni teka, in-address ko sa kanila, sabi nga niya, Your Honor, Mr. Presiding Officer. Pag sinabi niya na ganun, doon naka-address yun. Anak ng tinapay naman ito si Jokno. Alam mo, Jokno, sinira mo ang pangalan ng tatay mo. Yung tatay mo, halos mamatay kakalaban kay Bongbong Marcos. Tapos ikaw ngayon, tagapagtanggol ka ni Bongbong Marcos, walang hiya ka. O, sabi ko nga sa inyo, petiks lang si Inday Sara na ganyan, pinapanood, habang sinasabunot-sabunutan ni Season, etong bobo na si Luistro. Putang ina, bumulak pa yung bibig. Oo, Diyos ko po, ito ang literal na laway lang ang puhunan. Nagdrama. Po siya nung tumayo si Season. Simpleng-simple lang yung kanyang opening statement. Kung sinasabi ninyo, sabi niya, kung sinasabi ninyo na taong bayan ang gusto ng accountability, well, tandaan ninyo, sabi niya, 32 million, pinakamalaking boto na nakuha sa lahat ng eleksyon. Dito sa Pilipinas, 32 million ng mga Pilipino, 32 million plus ng mga Pilipino, 60% noong voting population natin. Oo, ang nakuha ni Inday Sara. So ang ibig sabihin nun, gusto siya ng taong bayan. Inilagay siya diyan ng taong bayan. The fact that 2 years in a row na gusto niyo siyang alisin dyan, this is all politics. Now, sabi nga niya, tapusin na natin lahat ng mga mabubulaklak na mga salita ninyo, mga putang ina ninyo. Kung may ebidensya kayo, maglaban na tayo. Ready na ang defense. Tatawagin na namin yung una naming testigo. O ano sinabi ng mga gago? Wait lang. Isusumpina pa namin yung mga yung mga testigo namin. Anak ng tinapay, ilang taon nyo na yan na na ginagawa? Ilang taon nyo na yan na para panay ang kudanin nyo sa media, tapos putang ina ninyo, wala pa pala kayong mga witnesses, isusumpina nyo pa. Samantalang yung defense ni Inday Sara, ready na. Kasama na nila yung testigo nila, una na nilang ipauupo yung testigo nila, game. Articles of impeachment number 4, o sige, ano yung number 4, o tara, bakbakan na tayo, putang ina, wala. Nga. O, nagkampi pa yung dalawang ulol na mga congressman. Isang isang abogado pa lang yung nagsasalita. Mga bossing. O, isang abogado pa lang, wala na. O, paano ba? O, hindi ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo Yan ang sinasabi natin dito sa mga bobong mga tumatangkilik dito sa impeachment na ito. Magiging katawa-tawa ito. Ano pa ang nakakatawa? Ito. Simulan natin. Dito kay Win Gatchalian. So, ibinoto ninyo si Win Gatchalian. Nagbotohan kayo diyan, inagaw ninyo kay Alan Peter Cayetano yung Senate presidency. Tapos inupo ninyo diyan bobo na Senate President, si Win Gatchalian. Tanga yan, sa sobrang tanga nga niya ni Win Gatchalian. Puta, tinaihan nga sa ulo ng jowa yan eh. Meron siyang shota
Tapos, tinarantado siya ng syota niya. Ganyan ka loser. Loser yung putang ina niyan. Ngayon, siya ang Senate President. Oh, I am the real Senate President. Hindi si Cayetano. Ako ang eto na, nakalagay sa batas. Okay? Walang eksaktong nakasulat sa batas na kapag Vice President, walang eksakto na kapag Vice President, Senate President. Pero, napakarami ng mga jurisprudence. Napakadami ng mga nangyari na yung mga bumalangkas netong batas na ito sa kanilang debate nag-decide sila na kapag ka presidente ang dinidinig bilang ng impeachment, Supreme Court Justice ang dapat na mag-preside. Nangyari yan kay Erap Estrada, 'di ba, si Hilario Davide, yung nagsilbing presiding judge. Kasi kailangan naman talaga abogado o at least man lang nakakaintindi ng batas yung magiging magpe-preside. Kasi katulad kahapon, nakita mo yung debate nung magkabilang kampo. Papaano mo ngayon didesisyonan yun kung hindi ka naman abogado? Papaano mo didesisyonan yun kung wala kang background sa korte? Hindi ba? Imagine ninyo kung si Wing Gatchalian yung magdi-decide dito sa debate ng mga abogado sa prosecution at saka sa defense. Anong gagawin nito ni Wing Gatchalian? Putang ina niyan. Baka mahimatay yan. Tanga yan eh. Wala mang alam yan. Tingnan mo nga yung Valenzuela eh. Hawak nila yung Valenzuela for the longest time. Putang ina, hindi nga unlad-unlad yung Valenzuela na dahil tanga yung pamilya na yan eh. Tapos magiging magpe-preside siya. So kaya takot na takot siya mag-preside kasi ma-expose yung kabubuhan niya. Kasi kung ako Senate President ako, paninindigan ko yan eh. Hindi ba? Yun nga yung sinasabi dito ni Alan Peter Cayetano. Parang pinamumukha sa kanila ni Alan Peter Cayetano kahapon na itinalaga natin yan bilang isang Senate President at nasasaad sa konstitusyon o sa batas according dun sa mga nakaraan ng mga nangyari na mga kaso na pagdati lahat ng impeachment. Kasi sino ba mga impeachable officer? Supreme Court, COMELEC, Ombudsman, Office of the Vice President, President, hindi ba? Sila yung sila yung mga impeachable. So, pag President, Supreme Court, Justice. But lahat ng mga i-impeach na dapat Senate President. Ngayon, kung hindi mo kaya bilang isang Senate President, sasabihin mo na dapat ako ang magpe-preside. Kaya lang kulang ako sa kaalaman para makapag-desisyon. So, either ikaw bilang isang Senate President, maglalagay ka ng consultant mo na magbibigay sa'yo, paninindigan mo yung posisyon, kinuha-kuha mo yung pagiging Senate President paninindigan mo. Pwede kang maglagay ka ng mga abogado na magdidesisyon para sa'yo. Ikaw yung magiging boses, pwedeng ganun. Pero dahil alam nito ni Gatchalian na bobo siya, alam ni Gatchalian na ma-expose siya kapag siyang umupo doon, hindi niya kayang magdesisyon eh. Kasi aso man lang yan ni Tito Soto. Aso ni Tito Soto yan, si Tito Soto man ang nagsususog dyan. Sa tingin nyo ba kung si Tito Soto ang Senate President, do you think ibibigay niya sa iba yung pagiging presiding judge o presiding officer ng impeachment? Hindi. Kasi kahit ganyan niya si Tito Soto, yung utak niya kahit puro katarantaduan ng laman, kaya niyang panindigan yung pagiging tarantado niya, tsaka matigas ang mukha niyan kahit magalit ang taong bayan sa kanya. Pero ito si Wing Gatchalian, wala mang backbone yan. Putang ina, wala mang napatunayan yan. O inutil naman na senador yan, wala namang silbi yan. So, eto na. Kaya sinasabi nito ni Alan Peter Cayetano, Wing Gatchalian, gusto mo yan, di ba? Ginusto mo yan, inagaw mo, di ba? Nagbotohan kayo, ikaw ang senador. Ipakita mo na karapat-dapat ka sa sa posisyon. Ipakita mo na karapat-dapat ka sa sa kapangyarihan na yan. Ninakaw nyo ginawa nyo, tinarantado nyo pa yung konstitusyon para maupo ka diyan. Panindigan mo, umupo ka diyan, patunayan mo na magaling ka. Bakit humingi ka ng saklolo kay Chis Escudero? Kung ganun din lang naman pala, tama yung sinabi ni Robin Padilla. Simple lang naman yan Simple lang. Nung ako, sabi niya, inaalok niyo ako na lumipat sa majority. Sabi ni Robin Padilla, ang sabi ko sa kanila, lilipat ako, basta ang Senate President, si Chis Escudero. Maraming salamat kay Trixie Abertudaso. Salamat sa iyong pakulay, mabuhay ka, God bless you. Sana ang lahat ng mga nanonood dito ay katulad mo na nagsishare ng kanilang blessing. Thank you very much. So, going back, sabi ni Robin Padilla, nung inaalok nyo ako, sabi ko sana ang maging Senate President ay si Escudero, lilipat ako sa inyo. Hindi nila ginawa. Si Gatchalian ang inilagay nila. Ganun din lang naman pala. Hindi naman pala kaya ni Gatchalian yung trabaho bilang isang Senate President. Di sana, si Chis Escudero na lang ang ginawa niyong Senate President. Okay man lang sa amin kahit naman sinong Senate President. Okay man lang sa atin. Pero dapat ang ilagay ninyo dyan, yung karapat-dapat. Magaling ba si Alan Peter Cayetano? Magaling si Alan Peter Cayetano. Kita mo naman, una pa lang, minosyon niya na. Di ba? Hindi na nakapag-desisyon kagad ito si Gatchalian. Kasi simple-simple, nakalagay sa batas.
O ayon sa mga nakaraang mga diskurso ng mga gumawa, bumalangkas ng batas, na kailangan sumunod tayo sa batas, sumunod tayo sa rules. Merong rules eh. Kaya nga merong rule. Kasi yung rule na yun, susundan mo. Maraming salamat sa iyo. Juanabet pala. Juanabet, salamat. At saka kay Everlay Sabiona. Thank you very much. Ay, si Nobel Tulyao, ang aking kaibigan diyan sa Amerika. Maraming salamat. Thank you. This is my coffee, Nobel Tulyao. Thank you. Ang sarap. Maraming salamat. So, ayun na nga. Yung dapat kung ikaw ay Senate President, pakita mo. Hindi, winaling-waling mo lang eh. Putang ina, ikaw ang Senate President na ang unang-unang batas na ipinasa mo ay gawing national flower, ang national orchid, ang waling-waling. Putang ina yan. Pinagli ka sa waling-waling, para ka lang waling-waling dyan. Ilagay nyo sa paso o kaya ilagay nyo sa flower vase, ito si Gatchalian, para naman maging maganda yung itsura kapag kayo nandiyan siya sa tabi ni Chis Escudero. Kaya Gatchalian, sana ang ginawa mo na lang para hindi ka magmukhang tanga. Umalis ka na lang sana dyan, pinabayaan mo na sana si Chis Escudero dyan na umupo. At siya ang at hindi yung pasulat-sulat ka pa kunyari, putang ina ka, wala ka namang sinusulat talaga. O meron pa siyang tawag dito, yung post before yung impeachment na nagja-jogging siya, sabi niya takbo daw muna siya kasi magiging busy daw siya. Paano magiging busy? Putang ina niyan, nag-crossword puzzle ka lang naman doon sa Senado. Wala ka mang silbi. Pero nakita ninyo, ang galing ni Chis Escudero no, kahit na kahit na bumaliktad diyan si Chis Escudero, siya man dapat talaga magpipreside noong impeachment ni VP Sara eh. So dito mo makikita kung anong yung advantage kapag ang inilagay mo talaga diyan bilang presiding officer or at least bilang Senate President yung marunong sa batas at nakakaintindi ng batas. Nakita mo, 'di ba? Impromptu ang bilis ng mga sagot ni Chis Escudero, all in English, hindi ba? O hindi katulad nito ni waling-waling senator, sabi nga ni James Robero ba yan? O, Diyos ko po, waling-waling Senate President talaga tawag ko dyan kasi walang silbi. Palamuti lang, di ba? Ang waling-waling, gano'n, maganda yung bulaklak niyan eh. Nilalagay mo yan sa isang lugar para gumanda yung lugar. O, gano'n si Gatchalian. Kaya nga, Win Gatchalian, mamaya, may hearing man ulit mamaya, kaya nag-live na ako ngayon kasi mamaya ilalive ko yung hearing. O manood kayo sa akin mamaya huwag kayo manood sa ABS-CBN, sa GMA, at sa TV5. Manood kayo sa SMNI lang, sa Net25, at saka sa sa Barateros lang ilalive ko din yung hearing mamaya kasi magsisimula na yung bakbakan dyan. Nako, sigurado. Sabi ko naman sa inyo, hindi ba? Na-excited tayo na magsimula yung hearing kasi magiging comedy. Nakita mo anong sinabi ni Tito Soto? Na mas interesado daw ang tao sa hearing, hindi daw interesado sa rules. Gago! Hindi kayo pwedeng mag-hearing kung wala kayong rules. Hindi pwedeng mag-hearing at maging maayos ang takbo ng hearing kung hindi kayo mag-a-adhere sa rules. Oo, napakabobo talaga nito ni Tito Soto. Dito mo talaga malalaman na ito si Tito Soto, inutil talaga at walang pinag-aralan. Kasi lahat tayo, kumikilos na ayon sa rules. Kahit na nasaan ka, kahit na merong house rules yan. Sa loob ng bahay nyo, merong rules yan. Pag sinabi ng nanay mo na wag mong ipapasok yung tsinelas mo sa bahay at nakita niya na ipinasok mo yung tsinelas mo sa bahay, susuntokin ka ng nanay mo, pupukpukin ka niya. Pag sinabi ng nanay mo, dahan-dahan lang yung sara ng rep, susundin mo yun. Pag sinabi ng nanay mo, batas yun batas ng bahay yun. Pag sinabi ng nanay mo, huwag kang bukas ng rep kasi malakas sa kuryente. Na hindi naman totoo. Pero kahit hindi totoo, pag sinabi ng nanay mo yun, batas ng nanay mo yun, dahil siya ang reyna ng tahanan, gagawin mo yun. Pag sinabing ihiwalay ang dikolor at ang puti, gagawin mo yun. Kasi yun yung batas. Pag hindi mo ginawa yun, yung rules na yan, walang kakwenta-kwenta yung ginagawa ninyong paghihiring na yan. So kailangan ayusin yung rules at kailangan sumunod ka dun sa rules. Kaya nga may rules eh. So dito ngayon, talagang ito si Tito Soto, tawag dyan, si Tulfo, na mga bendalo, di ba? Na mga bendalo, putang ina, may rules na eh. Tapos sasabihin mo na, wag na natin daanin sa technicalities. Kailangan natin isimulan na yung hearing dahil mas interesado yung tao sa hearing. Interesado yung tao sa hearing, pero yung hearing na yan, magiging perya yan, magiging karnabal yan, kapag hindi ninyo sinunod yung rules. Kaya ngayon yung sinasabi ni Pia Cayetano at saka ni Alan Peter Cayetano. Hindi tayo pwedeng magsimula na unang-una pa lang, binabypass na natin yung rules. Thank you very much kay Jude Alab ba yan? Jude Alab. Maraming salamat sa iyo dito sa Hong Kong. Thank you very much. So hindi pwedeng ganun. Kailangan yung rules ayusin mo, susundan mo yon para meron kayong guide dyan sa hearing. Kasi kung halimbawa hindi mo sasabihin mo hindi natin dapat sinusunod yung rules. Kung hindi dapat sinusunod yung rules, bakit pa constitutionality yung pinagbabas? Bakit pa may constitution tayong pinagbabasihan diyan sa hearing na yan? Bakit tinatawag pa kayo na your honor? With all due respect. Ba't gumagano pa kayo? Bakit kung ayaw nyo lang sundan yung rules, bigyan nyo na lang ng tag-isang espada yan. Bigyan nyo ng tag-isang baril o kutsilyo. Tapos, magsaksakan sila dyan, magtagaan sila dyan. Kung sino yung buhay, yun yung panalo. Hindi ba? Kasi kapag walang rules, para tayong wild west. Gets?
Hindi ba? Kapag walang rules para tayong Wild Wild West, pag walang rules para tayong mga hayop. Oo, yun lang naman ang yun lang naman ang diferensya natin sa mga unggoy. Ang diferensya natin sa mga unggoy, tayo may utak at gumawa tayo ng ng mga panuntunan para maging sibilisado tayo. Oo, yung mga unggoy, walang batas yan. Hindi marunong magbasa yan, hindi marunong magsulat yan. Ang batas lang sa kanila is yung batas nung sarili nila. Pag gutom sila, kakain sila. Kung yung pagkain hawak mo, hindi sila makukulong kapag ninakaw nila sa yun at kinain nila. Oo, yung mga unggoy, entitled sila dyan. Unggoy ka ba? Tito Soto, para hindi ka sumunod sa batas. Casper Vertigo, maraming salamat. Hindi ba? Kailangan mo sumunod sa batas. Hindi ka naman unggoy, hindi ka naman hayop, hindi ka naman taga-Africa. Thank you very much kay Oliver Franco sa iyong sa iyong pakulay. Salamat sa mga banat mo sa mga walang kwentang politiko. Duterte lang. Yes, of course. Thank you very much. Maraming salamat din sa inyong suporta. So yun yung sinasabi natin dito, mga bossing. Kung hindi ka susunod sa batas, hindi ka susunod sa rules, wala tayong pinagkaiba sa mga hayop sa gubat na walang batas, na kung ano lang yung gusto nilang gawin, gagawin lang nila. At para sa kanila, kung ano yung paborable sa kanila, yun yung tama. Hindi naman tayo ganun eh. The law, the constitution, and the rules are there to follow. Kung tayo mismo na tagagawa ng batas, we cannot follow the rules. Hindi na tayo dapat nandiyan. Tito Soto, dapat talaga, huwag ka nang tumatakbo kung ganyan ang ng utak mo. Kung ganyan ang likaw ng bituka mo, takbo ng utak mo, dapat hindi ka na nagsenador. Kasi tarantado ka. Sabi nga niya, yun daw yung mga sinasabi daw na mga napag-usapan ng mga ribari, that's all for research. Gago. Mantakin mo nanonood sa inyo yung mga law students, yung mga bagong graduate, yung mga kakapasalang ng bar, nanonood sa inyo ngayon tapos sasabihin nyo ganyan. Anong klaseng mga abogado yung mapuproduce ng Pilipinas kung putang ina itong mga senador na mga tarantado, puros kalokohan yung mga yung mga ipinagtuturo sa mga natin, sa mga lawyers natin ng mga bago. Hindi ba? Hindi pwede yun. Kailangan bilang isang mambabatas, kailangan alam mo na kailangan sumunod sa batas. Kung ano yung batas, pag sinabing bawal to, hindi pwedeng may ifs and may buts. Plain and simple, yun lang yun. O pag sinabing bawal kumaliwa, hindi pwedeng kumaliwa ako kasi malapit lang naman ako eh. O dalawang hakbang na lang naman eh. Kaya kumaliwa ako. Hindi pwede yun. Pag sinabing bawal kumaliwa. Pag sinabing bawal kumanan. The rules are there. Ginawa ang rules, pinaghirapan niya, pinag-isipan niyan para sundin. Unang araw pa lang, hindi nyo na sinunod yung rules. So, flawed na kagad etong hearing ninyo. O sabi nga nila, di ba? Kapag meron kang 10 na ebidensya. Sa 10 ebidensya mo, yung isa diyan pineke mo. Yung siyam, tama naman. Yung siyam, matibay, malinis, nakuha sa tamang paraan. Pero itong isa, hindi. Pineke mo, dinaya mo, tinarantado mo para lang madagdagan. At mas lumakas yung kaso mo. Alam mo ba, na lahat yan damay na. Yung reputasyon mo sira na. Yung siyam, na malinis na ebidensya mo, isa lang naman yung peke, yung siyam, totoo, lahat yan. Hindi na yan qualified o lahat yan hindi na yan papasa.